Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, alam niyo po ba na may patron saint o santo ang mga lasenggo? Baka hindi niyo rin alam, may patron saint ang mga manunugal, mga sugarol, mga mahilig sa bisyo. Ito ang santo na ating inaalala ngayon. Si San Camilo de Lelis. Kasi nung nabubuhay si San Camilo, napakainitin ng kanyang ulo. Siya po ay palaging nakikipagsugal, nakikipag-away, at walang tigil siya sa panginginom. Pero kahit na napakarami niyang bisyo, siya'y napagbago ng Diyos. At dahil sa kanya, napakaraming mga may sakit ang natulungan. Napakagandang balita, hindi po ba? Kung kayang mapagbago ng Diyos ang isang taong ubod, puno ng kasalanan, pagkakamali, tayo din, kaya niyang baguhin ang ating buhay. Ganyan din sa ating mga kalagayan at sitwasyon. Ano man ang problema mo, kaya kang tulungan ng Diyos. Kung nga ang Diyos kaya niyang baguhin ang tubig para maging alak, kung si Jesus kaya niyang pigilan ang bagyo, kaya din ang ating Panginoong Jesucristo na pagandahin ang iyong buhay, ang iyong karanasan ngayon. Kaya habang tayo ay bumabalik, lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, hinihingi din natin ang panalangin ni San Camilo ngayong araw. At para tayo'y makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, humingi, miling sa kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandang loob mo para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluyin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming kapatid. At sa sandali ng aming pagpanaw, kami makaharap sa iyo na may matatag na kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo'y salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Pinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil
lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Inutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at bayan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo'y tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon, o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaari kaming noon ay nilolonan ng buhay sa silakbo ng dandamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa kargat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y magpasalamat, ampon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya ng ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Alleluia, 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 alleluia. Palad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, at ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanan na babae. At ang kaaway ng isang tao ay kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay na kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito, dahil ito'y alagad ko,
tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit ba ang hirap, bakit ba ang bigat minsan sa buhay? Maaaring natanong nyo na rin po yan, at alam ko marami sa inyo, yan ang araw-araw na nirereklamo. Amen? Pero baka nakalimutan nyo po, kung walang hirap, walang ginhawa. Amen? Kung walang bigat, walang laman yang binubuhat mo. Magpasalamat ka kapatid, kung nababaon ka sa paghihirap. Kasi ibig sabihin, pinagpapala ka lang at binabasbasan ng Diyos. What you are carrying is not a burden, but a blessing. May kaibigan po ako, isang abogado, na-promote po siya kamakailan lang. Pero kwento niya sa akin, yung mga kasama daw niya sa opisina, ang susungit daw po ang sasama ng ugali sa kanya. Chinichismis siya, pinapamukha po na wala siyang alam, binibigyan daw po siya ng hard time itong kanyang mga katrabaho. Ang sabi ko po sa kanya, baka nakalimutan mo, pinagdasal mo yan eh. Ang tagal mo kong message, nagpapatulong ka na sana ma-promote ka. Ayan, binigay na sa'yo ng Diyos. Papasalamat ka ba? Ang Diyos ang nagbigay sa'yo niyan. Kung hindi mo yan pinapahalagahan, baka babawiin yan ng Diyos. I want you to remember this. It does not mean you are being crushed. You are being canceled. Kapatid, kung feeling mo, walang magandang nangyayari ngayon sa buhay mo, tandaan mo, ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, ganyan din naman ang kanilang naranasan. Dumaan din sila sa hirap. Mahal sila ng Diyos, pero hindi sila nilayo ng Diyos sa mga hirap at pagsubok. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa eh. At may tinuturo sa atin itong kwento sa unang pagbasa kung paano din natin haharapin ang ating mga iba't ibang pagsubok at hirap sa buhay. Two things we can learn from the Israelites in the first reading in the book of Exodus whenever we are going through these problems and pains. Number one, that when people burden you, it is because they cannot ignore the blessing in you. Ang sabi po sa unang pagbasa, noong nakita daw ng hari ng Ehipto na itong mga Israelita ay dumadami, lumalakas sila, they have become numerous, they are becoming powerful, doon po inumpisa ng hari na pahirapan sila. Tingnan niyo po yun. Pinahirapan sila dahil dumadami na sila. Ginawang mabigat ang buhay nila dahil lumalakas sila. Remember this. Growth attracts attacks. Growth attracts attacks. Alam natin yan. Kapag namumunga ang puno, binabato. Kapag mataas, matayog, ang paglaki ng puno, pinuputol. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, kapatid, diyan ka mas aatakihin ng kalaban. Kaya po, mag-ingat kayo. Meron talagang tao na ayaw na nakikitang binabasbasan ka ng Diyos. Meron talagang tao, tanggapin natin, naiinggit sa ating mga grasya, sa ating mga bendisyon sa buhay. Di po ba? When you're too blessed, you will not be ignored by other people. Kaya nga kung pinagtutulungan ka ng iba, kung sinisiraan ka nila, ka masyadong mag-alala. Matuwa ka, magpasalamat ka. Kasi ibig sabihin, puno ka kasi ng grasya. Understand, the enemy does not bother with people who are not a threat. Kaya nga ikaw ay pinagdidiskitahan kasi natatakot sila sa iyo at sa pwede mo pang gawin. Amen? So when life becomes harder, it doesn't mean that you are losing. When life becomes difficult and hard, it means you are winning. And people are just noticing. Diba? Yung mga sikat, sila lang yung may
hater at basher. Kung hindi ka naman kakilala, hindi ka papansinin ng iba. Di po ba? Ang kinatakot ng hari ng Ehipto sa mga Israelita ay hindi naman yung kanilang sandata. Wala naman po silang panlaban sa kanya eh. Natakot talaga si Pharaoh dun sa kakayahan ng mga Israelita. So when people fear you, it is because they are just afraid of your potential. Kaya nga, kung merong lumalaban sa'yo, ibig sabihin malakas ka. Hindi ka naman lalabanan ng iba kung mahina ka. Di po ba? Kung pinagtutulungan ka, ibig sabihin, kinakabahan sila sa pwede mong marating sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, huwag ka sanang masisiraan ng loob. Do not allow bitterness to enter into your heart. But the second lesson we can learn from the first reading from the book of Exodus is this. Bitterness does not erase or cancel your blessing. Balikan niyo po yung unang pagbasa, verse 14, sabi, the Egyptians made the lives of the Israelites bitter with harsh labor. Ginawa daw mabigat ng mga tao ng Ehipto, yung buhay ng mga Israelita. Pinwersa silang magtrabaho. Pero itong mabuting balita, kapag lalo kang pinahihirapan ng ibang tao, ibig sabihin, ito ay isang oportunidad para ikaw ay lumago at lumakas. Napansin niyo po, pinahirapan ng mga Israelita, pero habang sila ay binibigyan ng mabigat na kalagayan, doon pa sila dumami. Even if their situation became very hard and difficult, they became very numerous. Minsan ang mga problema ay hindi talaga parusa. Amen? Pero ang problema ay paghahanda lang para makatanggap tayo ng grasya. Your problems are a preparation for you to receive grace. And your pressure is not a punishment. Think about that. Pressure in your life is preparing you for God's blessing. Wala pong lumalago, walang tumitibay, sa puro lang ginhawa sa buhay. Ang lahat ng mga yumama, lahat ng lumakas, lahat po ng tumalino, naging matatag sa buhay. Dumaan, gumapang pangayan sa hirap. Amen? Kaya nga po, sinasabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo hindi siya dumating para lang magdala ng kapayapaan. Dumating ang ating Panginoon, nagdadala ng espada, ng tabak. Nang ibig sabihin, kapag puro lang tahimik ang buhay mo, payapang buhay mo, walang nangyayari, di po ba? Di ka naman magpupursige, hindi ka magsusumikap, di ka magbabago. Minsan ang mga problema natin, dun mo nakikita yan naghihiwalay, dun sa mga mabubuti at masamang tao. Dahil sa pagsubok, nagiging malinaw, sino ba talaga yung mga masipag sa tamad? Sino talaga yung mga malakas sa mahina? That is why you should believe that more problems is an invitation for more perseverance. Ang kapangyarihan po natin, ang lakas natin mga tao ay nakikita dito. Na kapag lalo tayong nahihirapan, lalo tayong nagsusumikap. Di po ba? Meron po akong sakop na isang community dito. Karamihan po mga mahihirap sila, squatter area. Kawawa po ang sitwasyon nila kasi yung iba wala pong CR, yung iba walang kuryente, nagkakakuryente po, nagja-jumper pa. Kawawang kawawa po yung kanilang mga bahay tagpi-tagpi. Pero alam niyo yung nakakapagtaka. Kahit na hirap sila sa buhay, ang dami nilang anak. Yung isa, 4 yung anak, sunod-sunod, maliliit. Bakit yung mga mayayaman, di ba? Tigi-isa lang anak. Dami ko pong mga kaibigan na mayaman, wala pong anak. Pero bakit ko sino pa yung mahirap? Parang walang problema. Ang dami-dami nilang mga anak. Nakakapagtaka po yun, no? Bakit hindi sila sumusuko, hindi sila humihinto? It is because problems do not really stop us, hinder us. But the real problem in life is our attitude. Can you say that? Attitude. Your real problem is an attitude problem. Amen? Kaya huwag mong hahayaan yung maling pag-iisip mo, masamang pananaw mo, ang maging hadlang mo para makamtan mo ang pinapangarap ng Diyos para sa iyo. What hinders you from receiving God's blessing is your bad attitude.
Do not allow your bad attitude to stop you from moving on. Isipin nyo na lang po palagi, mga kapatid, na binubuo ng Diyos ang buhay mo. Kapag feeling mo na winawasak ito, kaya nagdadala ng espada, tabak si Jesus. Inaalis niya, kinakat niya yung mga masamang tao sa buhay mo. Kahit nakapamilya mo yan, dahil kung mananatili ka dyan sa mga masamang taong yan, hindi ka mapapabuti, hindi aasenso ang buhay mo. Amen? Binubuo ng Diyos ang kanyang kaharian sa buhay mo. At para mangyari yon, kailangan kanyang ihiwalay sa mga maling tao. Sa paniwalaan mo, kapatid, hindi aksidente yung problema mo sa buhay. Hindi nagkamali ang Diyos. Bakit dinala ka niya dyan? Bakit hinahayaan ka na dumaan sa mga pagsubok na yan? You may feel that you are like a slave now. You may feel a little bitterness now. But understand, God is multiplying His grace in you while you are moving in this darkness. Kung man may problema ka, wag mong isipin na nililibing ka ng Diyos. Ang sabihin mo, paniwalaan mo, tinatanim ka lang niya, binabaon ka niya, para tumubo, mamunga ang kanyang grasya. Kapatid, tandaan mo, ang huling halakhak ay wala sa mga kalaban mo. Ang huling salita ay wala din dyan sa problema mo. Hindi magwawagi ang iyong hirap, ang iyong pagdurusa bandang huli. Dahil ang katapusan ng ating buhay, tanging ang Diyos lang. Hinihintay na tayo at hinahanda tayo para marating natin ang magandang ending ng ating kwento. Kapatid, naway matandaan mo, kapag nadadaganan ka na, hindi pa yan ang katapusan. Ang hirap mo ay halaga. Ang bigat ng buhay mo ay bendisyon. Ang pait na nararamdaman mo ay ginagamit yan ng Diyos para maging mas matamis ang buhay mo, ang karanasan mo. At maniwala ka, manalig ka, umasa ka, at magpatuloy ka. Amen. Kung tapat tayo kay Kristo, wag nating asahan na maging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat na sa pananampalataya sa gitna ng pakikitunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak o pantulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa. Bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na iyong bayan at ipagkaloob mo kaming gumugunita ay ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay magpatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pagpaparangal ng iyong kabutihan. Lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na taong tumutulong sa lahat, ang pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Camilo de Lelis, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan sa tulong at panalangin ni San Camilo na aming huwaran, itaguyod nawa ang mabuting gawain na aming sinimulan, ay lubusin mong hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang inyong paghihirap ay pagpapala din. Your burden is also your blessing. And no matter what other people do to you, even if they are bitter, feeling angry and resentful towards you, it can never erase God's blessing in your life. Pray for these people, but continue. Move on. Gawin mo yung palaging pinapagawa ng Diyos sa iyong kanyang kagustuhan. Huwag kang kikilos ayon sa opinyon ng ibang tao, pero lahat ng iyong gawin ay naaayon sana sa kagustuhan ng Diyos dahil diyan kanya mas pagpapalain. Kung nararamdaman mo man na ikaw ay binabaon ng iba, tumubo ka. Ano yung magandang kasabihan? Bloom where you are planted. Maganda na ngayong araw, ating pinagdiriwang kapistahan ni San Camilo de Lelis. So, if you have somebody who is giving you a hard time, pray for them as the intercession of Saint Camilo de Lelis. Isipin niyo po, itong taong ito mainitin ang ulo, sumusugal, manginginom, pero nagbago siya. Tinulungan siya ng Diyos. God transformed him. God changed him. The Lord converted him. Posible din po, yung mga tao na pinapahirapan kayo, yung inyong problema, magbabago din sa panalangin, itong banal, at sa tulong at grasya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.